Now, if they will not avail of this opportunity, well, you're correct about that. Maso-shorten ito. Kasi kung hindi sila dadating, wala silang presentation of evidence, then any of the member can move na submitted na yung impeachment complaints for the purpose of determination of probable cause. Naipadala na ang formal na imbitasyon ng House Justice Committee kay Vice President Sara Duterte sa isasagawang pagdinig sa mga reklamong impeachment na isasagawa sa March 25, 2026. Pirmado ito ni House Committee on Justice Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro. Nakapaloob sa imbitasyon ang tatalakayin sa hearing gaya ng ipatutupad ng mga panuntunan at mga preliminary issues gaya ng motion at request sa House panel. Kabilang narito ang hiling na protective custody kay Ramil Madriaga, detainee ng Bureau of Jail Management and Penology na itinuturing na mahalagang testigo ng complainant sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente. Gayon din ang hiling na pagpapasapina sa mahalagang dokumento gaya ng bank records, statements of assets, liabilities and net worth ng Vice Presidente at iba pa. What's gonna happen during the hearing proper will be the presentation of witnesses and evidence of the complainant to be followed by that of the respondent, no? Pero meron tayong mga pending request, petition, and concern which we need to thresh out first before we proceed to the presentation of witness and evidence. Giit ni Congresswoman Luistro, kung hindi silpot sa pagdinig ang Vice Presidente, posibleng mapabilis ang proseso ng pagtukoy kung may probable cause o sapat na ebidensya sa mga aligasyon ng impeachable offense. Bukod sa March 25, itinakda rin ang iba pang petsa ng pagdinig ng House Justice Panel, gaya ng April 14, 22 at 29. Ang defense team naman ng Vice Presidente, kailangan munang talakayin ang gagawing hakbang kaugnay ng impeachment hearing. The allegations of the complainant remains unchallenged, remains unrebutted, no? Remains standing. There's a possibility really that there will be a declaration of the existence of probable cause, and tingin ko pagdating ng plenary, mahihirapan din ang mga House members not to support, di ba? Because wala ngang ebidensyang ipinakita ang ating respondent. That is just a possibility. But of course, it will depend on the prerogative of the justice members. Ang posisyon kasi talaga namin is that the complaints themselves do not or failed to state the ultimate facts that would constitute impeachable offenses. Kung ihahalin tulad natin to sa isang preliminary investigation sa harap ng Office of the Prosecutor, ang dapat nangyari dyan, ina-assess yung complaints doon lang sa four corners of that complaint at mga ebidensyang naka-attach, ma-assess kung meron ngang probable cause. Yun ang magiging determination nila. So nandun tayo sa ganung dilema at hindi ko naman kinakaila na may ganyang dilema. Kasi how do we now rebut? Kung mag-present ng witness yung complainants, kami naman, ano ang magiging participation kung hindi kami pwede mag-examine or cross-examine ng mga witnesses na yan? Batay sa House Rules, ang House Justice Panel members ang may kapasidad na suriin ang mga testigo at ebidensya sa isasagawang pagdinig. Samantalang ang mga abogado ay aasiste lamang sa kanilang kliyente na respondent, complainants at testigo. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.